Ito ang mabigat na balitang lumalabas dahil mukhang itong si Jeric Balanza daw ay parang trade asset lang itong Magnolia Chicken Templados. At ang bandang huli mangyayari daw ito si Balanza ay ititrade din pala nila dito sa Terra Firma Jeep kapalit nito si Stephen Holt. Siyempre, ito kung Balanza for Holt hindi po pwede yan dahil masyadong lopsided. Pero sasamahan daw ng Magnolia ng iba pang players at ng iba pang draft picks para naman maging katanggap-tanggap sa PBA Trade Committee. Kung inyong maalala, nung tinrade nitong Magnolia yung kanilang draft pick para dito sa Converge kapalit ni Jeric Balanza, marami ang nagsasaka at nagtataka dahil para daw lugi ang Magnolia dito. Well, kung totoo itong lumabas na balita ngayon mula doon sa mga insiders, mukhang ito pala ang balak ng Magnolia. Gagamitin nilang trade asset itong si Jeric Balanza, dadali sa Terra Firma para makuha nila itong si Stephen Holt. Ngayon, kung Stephen Holt for Jeric Balanza, kulang yan syempre. So baka isama nga ito si Rom De La Rosa at ito si Calvin Abueva o baka mga first round pick ang ipamimigay ng Magnolia dito. Ang maliwanag, parang meron palang ibang plano ang Magnolia dito sa pagkuha kay Jeric Balanza. Marami nga kasi nagulat dito pero kung sakaling totoo ito, abay good news yan dito sa Magnolia fans dahil nga marami nang na-disappoint dito sa kanilang ginawang trade. Pero kung sakasakali nga na itong si Stephen Holt sa bandang huli yun ang makuha nila, abay okay na okay yan para dito sa Magnolia dahil naghahanap sila ng additional na scorer. Sabihin man natin na hindi siya yung big man na hinahanap ng Magnolia, pero matanda na rin to si Mark Baroka at itong si Paulie baka magka-injury ulit, kaya sa tingin ko okay na rin kung makuha nila si Stephen Holt. At malay natin baka meron pang ibang trades na mangyari dito sa Magnolia na siyang dahilan kung bakit naman sila ay masasabi natin na lalakas yung line-up at makakakompete na sa SMB, Hinebra at TNT. Noong nag-umpisa yung conference, marami ang humanga dito sa Blackwater Bossing dahil sila ay nananalo na. At marami nga nagsabi parang nag-turn around na. Pero nagkasunod-sunod din yung mga talo nila at sa tingin nga ng karamihan, baka ito isang senyalis na naman na kailangan magkaroon ng revamp nitong Blackwater. At ang isang posibilidad dyan na sinasabi ng mga insiders na pwedeng mangyari ay itong si Rain ng Batak ay baka matrade na dito sa MVP Group, partikular na sa NLEX Road Warriors. Sa ngayon kasi, yung kasing sinabi ni Coach Chot Reyes na medyo humina ang tanaw ang TNT, parang pahiwatig yan na talagang kinakailangan nila ng additional scorer. At ang malamang tinutukoy dyan ay itong si Robert Bolick. Nakita natin kung paano umiscore itong si Bolick dito sa NLEX Road Warriors at parang siya ang kinakailangan nitong TNT. Isipin mo na lang kung meron kang Robert Bolick, Calvin Oftana at RR Pugoy sa lineup mo. Plus ang center mo pa itong si Brandon Ganuelas Roser. So sa tingin ko gagawing super team itong TNT Tropang Giga kung sakasakali. At kung mangyari yan na mawala si Bolick dito sa NLEX, kinakailangan ng Road Warriors ng papalit yan. At ang posibleng ang kunin ay itong si Rain ng Batak. Si Rain ng Batak originally sa TNT dapat yan pero hindi pinakawalan ni Coach Jeffrey Carriazo. Pero ngayon, tignan natin kung hanggang kailan makatatanggi ang tinatawag na The Jet pagdating dito sa utos ng management. Dahil sa ngayon, mukhang itong TNT Tropang Giga at yung NLEX Road Warriors ay gustong magpalakas. At ang paraan dyan syempre ay pagkuha dito kay Nambatak. So kung sakasakali nga na itong si Ray Nambatak ay makuha ditong TNT Tropang Giga, masasabi natin na magkakaroon sila ng mas malakas na lineup. Pero hindi yan natuloy. So ngayon, malamang itong si Nambatak ay mapunta dito sa NLEX Road Warriors. Ang tanong na lamang ay kung sino magiging kapalit. Well, usually naman sa Blackwater, hindi problema yan at malamang ang kunin nila dyan ay yung tinatawag na mga bench players ditong Road Warriors para yun ang ipapalit dito kay Ray ng Batak.